ngayon, sir, nasa 100 to 100 plus. Isang tao pa lang, sir, may nagpapareserve na ng 200 pieces. Isang tao pala mag-o-order sa'yo nun. 200 pieces po. So, paano ko yun bubukin? Susuplayan. Yes. Kung sa isang tao ba lang ubos na, paano naman po yung iba? Finance ako ni Habi kasi dati kami po ay OFW ng Taiwan. Dati, wala rin naman akong alam sa Sa breeding. sa breeding. Ayun pala, mas mababay yung presyo pag mga ganun na crossbreed. Nakapagpapisa na ako, nakapag-breed na ako, nakapagpapisa na, mas may pera pala pag magbebenta ng mga sisiw. So parang yung 2,000 na pang-open mo sana ng bank Bank account, pinambili mo na lang ng pato. Yes ng po, duck. yes. Doon na nagsimula. Sugod lang ng sugod. Pag nandun na ako sa process, doon na lang ako natututo. Ganito pala yung gagawin. Gusto ko yung attitude ni Mama kasi Hindi ko siya... walang basic background kumbaga sa pag-aalaga ng darag or ng Muscovy duck, pero along the way doon siya natututo. Okay, so walang standard na Yes, presyuhan. wala po talaga. Nakadepende sa nag-aalaga. Yes. Then nung nakapag-produce po kami ng sisiw nila, hindi ko naman din ini-expect, sir, Na madami. na ang dami palang may gusto. Kasi yung iba, natutuwa sa kulay. Ang problema nila, Mama at Sir, ngayon, dami ng orders. hindi kulang sa bibili. What's up, ka-video? Art Sinubago here and welcome to another episode of Video Story. What's up mga kabidyo? Kamusta po kayo? For today's video, nandito tayo ngayon sa Barangay San Macario Norte, sa bayan po ng Natividad, sa lalawigan ng Pangasinan, kung saan ating bibisitahin ang isang backyard farm. Ating alamin ang kanilang diskarte at paano kumita sa pag-aalaga ng Muscovy duck at mga darag chicken. At the same time, kikilalanin po natin ang matagumpay na breeder at may-ari dito. Let's go! Tayo, ma'am. Kamusta po? Okay lang naman po, sir. Ayun. So bago ang lahat siguro, ma'am, pakilala po muna tayo sa ating mga ka-video. Okay. Good morning po sa lahat. Ako po pala si Beth Molina ng Purok Uno, San Macario Norte, Natividad, Pangasinan. Gaano ka nakatagal nagbe-breed at nag-aalaga ng mga Muscovy duck at ng mga darag chicken? Actually, sir, itong si Muscovy, bago pa lang po ako. Nag 1 year po ako nung November 2025. Then sa darag naman po, nag-start kami 2023 kasi dati ang alaga po namin is mga baboy, pero dahil nga natamaan po kami ng ESF, so nag-switch po kami ng mga manok. Dati ho kasi marami po kami mga galang manok dito, mga native lang, ordinary native. And naisip ko, bakit hindi na lang tayo magmanok since marami naman tayong manok. Pero ang problema ko, wala kaming pabahay sa mga manok. So, Parang yung free range lang talaga, parang yung typical na sa probinsya. Yes, Nakakalat lang yung manok, pang gusto mo magtinola, uhulihin mo lang. yes, sir. Ganun lang po dati. Then, in-innovate ko siya. Ginawa po namin siyang naglagay-lagay na kami ng mga kulungan. Pero hindi ko pa rin masyadong pinansin si native kasi parang gusto ko layer chicken. Dati po ito layer po 'yan. Kung alam po niyo yung mga decal brown, Yes, yung nangingitlog daily. yes, yung Okay. red, yung Rhode Island Red, Black Astrolorp. Nag-start po kami ng 10 heads lang dati. Then nung inuwi ko yung 10 heads na layer ko, natuwa ako kasi bakit may nag-itlog na agad. Wow. So, kinontak ko ulit yung taga San Nicolas, si ma'am, nakalimutan ko na yung pangalan kasi bigla nag-quit siya, gawa ng wala din siyang mapagkakatiwala ang caretaker nga kasi Okay. nag-work siya dati sa Maynila. So, finance ako ni Habi kasi dati kami po ay OFW ng Taiwan. Okay. Yes. Mga ilang years ka sa Taiwan, ma'am? 8 years po. Tagal, Hindi ko na siya tinapos kasi magna 9 years na po sana kami. Gawa ng may pandemic po. At Okay. talagang walang OT. So wala po kami talagang OT. Ang nangyayari lang po sa amin, allowance, pagpadala, utang ulit. Oh. Ganun po yung nangyayari po sa amin. Parang OTTY. Yes, Okay, thank you. ganun na lang po yung nangyayari po sa amin. So hindi pwede to kasi matatapos ko yung 9 years, wala pa akong ipon. Okay.
tagal mo doon sa Taiwan, ma'am, pero Yes po. parang sinabi niyo wala kayong ipon. Yes po. So, bumalik kayo ng Pilipinas. Bago naman po ako bumalik sa Pilipinas, sir, bali nag-start muna kami ng baboy. Yes. Yes, nagbaboy po kami. Na-try ko naman po yung nagbenta. Malaki pala ang kita sa baboy. Okay. So, nag-invest po ako ng mga inahin. Opo. So, hanggang sa naging 6 na inahin siya, Mm-mm. then lahat sila is buntis. Yes. Pag uwi ko, 2022, edi kami na po yung nag-alaga ni nanay. At hindi inaasahan, Dumating pinasok po kami ng ESF. Oh. So, meron po yung time na may nanganganak na siya, namatay pa. Meron po yung buntis na patay, namamatay yung mga inahin. So, Okay. talagang sobra yung stress ko doon. So, hindi ko kinaya yung stress na yon. Ito naman si Habi, mag-isip ka ng ibang Negosyo. yes. Okay. That time kasi, pumutok po yung heritage. Yes. So, kaya yung heritage, napakamahal po ng mga breeders po natin dati. Correct. Ang breeders po natin sa isa, pumapatak po siya ng 1,000, 2,000 sa isang Yes. breeder lang. Mm-mm-mm. So talagang yung mga napagbentahan before, edi nag-start lang kami ng paunti-unti hanggang sa dumami. Then naisip, medyo hindi kasi ako masyado nag-iisip nun. Basta banat lang ng banat. Yes po, kung ano lang yung mailagay mo sa ano ba yung pwede nating pagkakitaan ng Yes. pagkukunan. Mm-mm-mm. Hanggang sa, yun nga, nag-layer kami, umabot ng 100 heads. Mm-mm. Ngayon, pag kinakwento ko, ay yung maganda siya kasi everyday kami Itlog. nakakapag-harvest. Correct. Every time na nag-harvest kami, isang timba. Yes. Pero pag kino-compute ko, parang balik lang. Walang, Hindi naman talo. Balik taya. yes, ganun lang. Wala akong sweldo na labor. Yes. Tapos, yung mga vitamins, hanggang doon lang, feeds, vitamins, pero ikaw na nagtatrabaho, wala palang Mm-mm. So, ano bang pwede natin gawin dito? Hindi po pwede na ganito na lang, na puro sa na lang, sa mga manok. Mm-mm. So, ang ginawa ko, ay mag-breed nga ako. Okay. Ay, sinegregate ko na siya. Yes. Dati, wala rin naman akong alam sa, sa Sa breeding. breeding. Basta, si Black Astrolorp, pinaris ko kay Rhode Island. Ayun pala, mas mababay yung presyo pag mga ganun na crossbreed. Mm. Yes, that time. Pag crossbreed, hindi naman pala pure to. Pero nag-iitlog pa rin ng brown yan. Kung halimbawa, ang purpose mo is for egg, Egg consumption. Oo. Mm-mm. pwede siya. Pero yung iba kasi customer pa natin, mas gusto nila yung Pure. pure breed. Okay. So, ang ginawa ko, edi nag-pure breed na naman ako. Black Astrolorp to Black Astrolorp, Rhode Island sa Rhode Island, Decalb sa Decalb. Ganun ba yung ginawa ko? And then, nung nakapagpapisa na ako, nakapag-breed na ako, nakapagpapisa na, mas may pera pala pag magbebenta ng mga sisiw. Sisiw. Yes. Kasi ang benta ko nung sa itlog, 10 pesos lang isa. Mm-mm. Pero pag magsisiw, 100. Wow. So, ang laki ng difference. Ang layo ng diferensya. Yes. Okay. So hanggang sa, manonood ako ng YouTube katulad nga ninyo, sir. Nanonood sir. po kasi inyo eh. Thank you. And then sa lahat ng mga vloggers about manok, sa mga dominant Sisi. CZ. Yes. Ganun pala yun. Then, ina-apply ko din po sa farm po namin. Mm-mm. Meron pong nagturo po sa atin si Liz Backyard. Mhm. Sabi niya, mag-switch ka ng darag. Okay, that's the time Yes. na pumunta ka sa Darag Chicken. Yes. Mm-mm-mm. So, hanggang sa nakilala ko si Sir Juan Agriventure. Yes, Sir JC. Yes, ng Kuya po. Yes. And nakilala din natin si Ma'am Lalaine from Kuya po din. Yes. Then, and Sir Dandan especially. Yes. Sir Dandan from Yeah. Iloilo. Yes, Yan, mas okay pala. Pero, nung time na gusto ko na magdarag, sino ang market ko? Kasi ang mahal ng ang liit-liit. Kasi Correct. dati, galing kang heritage, tapos bigla kang nag-pure native. Maliit yun eh. Ang liit! Sabi ko, ano makakain mo dito? Correct, Ang yes. liit. Sinong market ko? Ganon agad yung nasa isip ko. Pero dahil nga, wala din naman akong alam din dati sa marketing kung paano, more on Facebook lang, post ka lang sa share. Dati walang pumapansin sa darag Okay. dati, dito sa area natin. Kasi hindi pa nila alam kung ano yung darag.
sumugal kami sa Darag Native Chicken hanggang sa dinispose na po namin lahat ng heritage. Yes. Then, talagang nag-focus na ako sa sa Darag Yes. and upgraded kasi nga marami po ako dito sa labas mga upgraded. Itong si upgraded po puro pang katay. Okay. Ngayon ang ginawa ko naman kay Darag is for breeding purposes. Okay. Yes. Hindi ako nagbebenta ng per kilo. Okay. Pag marami lang po kaming produce na rooster Yes. that time. Pero hindi ko siya pinukusan ng per kilo lang. So binebenta mo mga CCU. Yes. Sisiw, grower, at saka mga breeder na dati. Wow. Dati. Ngayon, tanong ko naman, paano ka naman napunta sa Muscovy? Kasi Darag breeder ka, then Muscovy duck breeder. Paano naman ang switching noon? Parang ang layo, parang chicken, tapos naging duck? Opo. Nang time naman po yun, may pera pa akong 2,000 noon. Mag-open account sana ako noon, sir. Kaso nga lang, dahil kulang-kulang po yung mga requirements ko, ay, bibili na lang ako ng pato. Naisipan ko na lang bumili ng pato. Meron po kaming pato, pero yung mga white lang, na White ordinary. duck. Yes. Yes, Mga ordinary lang. Hanggang sa may nakikita kasi ako sa Facebook, ay iba-iba yung kulay niya. Parang natutuwa ako sa Correct, kulay. yes, correct. Ang ganda. Yung dati, natutuwa ako sa lavender color, tsaka Yes. yung gray. Yun lang yung halos nakikita ko dati na parang ang ganda. Ngayon, meron ako nakita na dito sa Ordaneta, kinanta ko siya. Pero nung hindi na ako nakapag-open account, bahala na si bangko dyan. Pumunta na lang ako ng Ordaneta para bumili ng Muscovy duck. So doon ako nag-start sa dalawa. Pair po yun. Ang bent, Isang lalaki, isang babae. yes. Magkano mo nabili yun? Sa inahin is 1,000 sa 4 months. Tapos yun sa lalaki, 1,200 sana, pero binigyan niya ako ng discount. So parang yung 2,000 na pang-open mo sana ng bank Bank account, pinambili mo na lang ng pato, Yes ng po, duck. yes. Doon na nagsimula. Yes. So nagsimula ka, parang basically dalawa lang, pares. Dalawa lang, yes. And then, parang ang tagal. Kasi hindi pa siya nangingitlog kasi 4 months pa lang. Ilang buwan yung inintay mo bago mangitlog? 2 months lang. Kasi 6 months nag-lay na siya eh. Nangingitlog na. Pero, ang sabi ko, ang tagal. Okay. Eh, anong ginawa ko? Pag nakakabenta ako ng manok dati, mga darag, Yes. binibili ko ng, Muscovy. Okay. So, hanggang sa dumami ng dumami, Pares ulit yun. mga nag-start lang ako sa isang barako lang po muna. Hindi kasi pwede yung maraming barako eh. Okay. So, more on hands ako. Hanggang sa nakarating ako ng paniki. Mm-mm. Nakikipag-meet up ako sa paniki para lang Makabili. maiwasan yung inbreeding ba? Yung sinasabi. Inbreeding. So, kailangan dapat yung mga inahin mo galing din sa iba't ibang Lugar. Yes, para maiwasan pa natin yung inbreeding. So parang parang yung kamag-anak niya, parang ganon. Yes. Mm-mm. Liliit kasi yung mga pato pa natin. Mm-mm. Tsaka yung produce din ng eggs, Yes. hindi rin maganda. Mm-mm. So, pumunta ako ng paniki, doon ako kumuha ng mga hens din. Hindi ko na nabilang kung ilang hens yung nabili ko kasi kinuha ko na siya sa iba't ibang lugar from Nueva Ecija, Okay. ng Ordaneta ulit, kay Ma'am Jane. Tarlac. Yes, kay Tarlac. And then dumami na siya. Diyan ko lang siya actually nilagay. Yes. Bala kayo sa buhay niyo, basta kayo. Nung una din, ang patoka ko, puro mais lang. Okay. So, wala naman ako, Mayaman naman kayo sa mais dito sa lugar ninyo, no? wala na naman akong idea. Alam mo yung, wala lang kung anong maisipan mo alaga, wala ka man lang ka-knowledge ba? Sugod lang ng sugod. Pag nandun na ako sa process, doon na lang ako natututo, ganito pala yung gagawin. Nice. So, mas okay pala yung, at least, ginagawa mo na siya, at the same time, natututo ka. You're learning by practice. Yes, Oo. po. Gusto ko yung attitude ni Mama kasi Hindi ko siya, walang basic background kumbaga sa pag-aalaga ng darag or ng Muscovy duck, pero along the way doon siya natututo. yes. So for Ma'am, ilan na ang darag at saka Muscovy mo dito? All in all na on hand. Yung breeders ko po dito sa ating mga Muscovy, 30 plus na inahin. Okay. Tapos, dinivide ko na lang yung per barako is 5:1. 6:1. Okay, so isang barako,
5 or 6 na inahin. Inahin, yes po. Okay, that's the ideal na Yes. parang nila, ratio nila. Yes po. Para naman hindi po masyadong mapagod yung ating mga barako. Yung kumbaga yung egg production yan, araw-araw nangingitlog. Scoby po, kasi ngayon pa lang kami nag-segregate per color. Yes. Dati kasi halo-halo sila kaya hindi ko alam kung ilan yung nangingitlog, kung sino yung active. Okay. So ngayon dahil nga sinegregate na po natin sila, so far ngayon mas okay yung production ng eggs. Kasi hindi sila nagkakaagawan ng cage, ng Yes. itlogan. So ngayon pa lang sir, mamomonitor namin kung okay ba, pero so far sa ko naman sa pag-check ko, okay naman yung yung Production nila. Yes, egg Ayun na, production. na-excite lang ako no mga kabidyo. Turo siya ng turo eh. Gusto kong malapitan yung mga Muscovy duck ni Ma'am Beth dito sa kanilang farm. I think nagpagawa pa talaga ng bagong kulungan, no? Bago niya tayo pinapunta dito sa kanilang farm. So, ma'am, pwede mo ba kaming i-tour sa ninyo? Yes, sa mga po. kulungan ng Muscovy ninyo? Starting from here. Ayun. Ito po. So ganito talaga yung setup mo, ma'am. Talagang may swimming pool sila. Yes po. May tawag ba dyan? May specific na tawag? Ito kasi yung barako po natin, crossbreed po siya ng Indoducks, kung alam niyo po yung Indoducks. Dito kasi sa Pilipinas, pinapakilala na po kasi natin yung Indoducks. Okay. Kasi dati, more on native lang po tayo, o kaya mga rare color. At dahil nga gusto din natin na medyo malalaking lahi din, so yung ibang breeder, kagaya po doon sa part po ng Bulacan at sila po kasi yung mga nauna po doon eh. Yes. Then parang nakikigaya na lang din po tayo dito sa part ng Pangasinan. Yung Indoducks po ay yung crossbreed po natin is galing po kay Sir Ray ng Pampanga. Ano po siya, may lahi po siyang Indo. Crossbreed po siya. Okay. So ang tawag ko po dito is crossbreed, white head, black Black feathers. black colors. Okay. Pero baka isa-segregate din po natin yan from white head, black colors, then sa black to black. Okay. Pag naayos na po natin yung Okay. ating kulungan. Nice, ma'am, first time kong makakita ng black na bibe na pato. Kasi nasanay ako mga puti lang. Yes And po. the other kulungan, other cage, tignan natin dito is brown naman. Yes po. Correct ba, ma'am, yung paningin ko? Iba rin yung kulay nito. Ayan. Yes, so dito na mga kabidyo, look at this. So kanina, pinuntahan natin yung black na mga pato nila. Dito, mga brown din. Anong tawag mo naman dito, ma'am? Bronze din po. Okay. Actually, sir, tinatawag po kasi natin yung ating mga barako na jumbo line. Okay. Kasi nga ho, crossbreed po siya ng Indoducks. So, then, breed siya ng rare color siya. Kasi, tinawag siyang rare gawa ng hindi ka mostly nakakakita talaga ng mga ganitong kulay. Yes, correct. Kaya talagang, Rare. yes, rare siya. Then, itong mga hens din po natin, talagang sinuyod din natin to. Pag may nakita kasi ako sa Facebook, kahit sobrang layo yan, pinupuntahan ko, makakuha lang ng iba't ibang kulay. Wow. Parang Yes po. collector ka ng ng iba't ibang kulay. Pag ganyan, ma'am, pag yung bentahan katulad ng binili mo kanina, parang 4 months lang. So basically, ang bentahan yan is nasa 1,000? Or Depende po sa breeder, sir. Or, depende sa breed? yeah, depende sa breeder kung magkano niya ibebenta yung kanyang mga alaga. Okay, so walang standard na Yes, presyuhan. wala po talaga. Nakadepende sa nag-aalaga. Yes. Siyempre, Oo. doon siya magko-compute naman ng costing niya. Oh, yes. Oo. Then, siyempre, yung palabas niya. Kasi minsan, mahirap ka maghanap ng ganitong mga kulay. Depende talaga sa breeder, sir. Kung halimbawa, medyo talagang hindi ka makakita ng ganyan, medyo tinataasan din nila. Pero yung iba naman po na hindi makapag-market, binibenta nila ng mura. Yes, so para hindi naman masayang, no? Yes. So, 1, 2, 3, 4, 5. Yes po. So, nakikita natin dito na mga kabidyo, 5 kulungan, iba-ibang mga kulay. So, talagang nangolekta ka ng iba't ibang kulay, ma'am. Yes Ito po. naman, Bronze din po siya. parehas lang. Actually, dito kasi, sir, mas marami akong orders. Kaya, ang ginawa ko, instead of isang
kulungan, ginawa kong hinati ko siya. Dalawa. Mm-mm. May nangingitlog doon, no? Opo, naglilimlim na siya. Ayan. Wala pang, ay, may 1 week na? May 1 week na rin yata dito, sir. Okay. Kaya, Ilan ang naiitlog yan bago siya maglimlim? yung mga ducks po natin, depende kasi, sir, eh. Pero yung pinakamarami is nasa 20 plus. 25 yung Talaga? pinakadami. Yes. Everyday yon nangingitlog Yes siya. po. So, let's say kung araw-araw yon 20 days siya nangingitlog, Sa kanya lilimliman. lilimliman. How many days naman ang paglilimlim niya? Ano po, minsan po, nasa 27 to 30, doon na nag-start mag-hatching. Pero minsan, yung ibang egg na pag may nauna nang nag-hatch, tapos iniiwan nila yung ibang eggs na hindi pa nag-hatch. So, ang Okay. ginagawa ko naman doon, takbo agad sa incubator. Sa incubator. Yes. Pero nabanggit nyo sa akin kanina while we are talking, hindi ka nag-incubate ng mga itlog ng mga alaga mong Muscovy duck, correct? Yes, mas okay kasi yun, sir, eh. Mas okay yung nililimliman. Yes. Yung hatchability, yung hatch rate niya, ilan? Kunyari sa 20 eggs, ilan ang na-hatch doon? Halos lahat, sir. Pero may time na merong isa or dalawa na talagang iniiwan. Okay. So, may nabubugok, ika nga nila. Yes po. Okay. Pero okay na yun. Mataas na yun. 80 to 90%. Yes po. Di ba? Yung patoka mo is okay naman para mas maganda yung production mo. Speaking of patuka, ano bang ginagamit mo ngayon? Dati sabi mo, mais-mais lang. Mais lang. Oo. Ngayon, nag-switch kami ng duck layer na Okay. sinahaluan namin ng mais. Dati, tatlo yan. May Integra 3000, duck layer, tsaka mais. Integra, baka naman. Kamo. Kaya nga Integra. Trinay muna namin ng duck layer. Yes. Nung nag-duck layer na kami at saka mais, okay naman eh. Okay naman ang production. Yes. Same pa rin. Ganun pa rin. Kaya nag-stick na kami sa duck layer. Okay. So yung Integra, kay sa mga daray. manok na lang. Okay. Dito ma'am, iba rin naman ang kulay nito. Kung titignan nyo, no, parang sabi nila, nung bata ako, abuhin ang tawag nila dito sa mga, eto nakakita na ako ng ganyan. Yung kapitbahay namin dati, may ganito. Pero hindi ko naman hinuli Pero nakikita ko lang. Ayan. Yung barako is, ano pa natin yan, cross Indo din po. Abuhin. Dati, siya, para siyang lavender. Ngayon, medyo nagda-dark na po yung kanyang kulay. Ito. So, ito yung duck layers mo, ma'am. Yes po. Na pagkain. Look at this, oh. So, hinahalo nyo na lang, ma'am, no? Opo. Mix siya. Ayan, yung mga ka-video. Yan yung klase ng pagkain na ginagamit ni Ma'am Beth dito sa kanyang mga alaga. Uy, look at this! Ang dami! Opo. Kaya mas Look at maganda. that! Mas Look. maganda talaga yun. Ayun, Talaga oh. nakasegregate na sila. Ang daming mga itlog. Ayan. Sa isang ano pa lang yan, sa isang inahin. O nagmi-mix na sila dyan. Siguro, sir. Minsan kasi paiba-iba na yung kung saan-saan sila umuupo. Kaya magdadagdag kami ng dito, sir. O baka pwede mong dagdagan dito sa gilid. Opo, kasi Na para pwede hindi na sila- lang upuan. Opo. Tapos, a good thing ng mga ka-video, look at this. Talagang may swimming pool. Ano to? Manual nyo lang nilalagyan ng tubig? Opo, ito lang po, yung ito. Hose. Yung hose. Galing po sa bundok, yung water pa namin. Okay, libre na rin, no? Opo. Walang bayad, no? Only water. Tapos ito, drainage. Yes po. Tatanggal lang para matanggal. Yes. O guys, napakasimple lang ng setup nila dito. I think mga 2x3, 4. Tama, no? 2x4 na Hollow paliguan. Hollow blocks. Then siguro kataas nito parang mga 6 or 8 inches. O, para may saktong may swim, para hindi naman malunod, no? Nalulunod ba yung mga duck? Hindi po. Hindi eh. Hanggang dibdib lang daw nila yung tubig eh. Ito yung inuman nila ng mga ka-video. Wala po tayong nilagay ngayon na Ano nilalagyan mo rin ng vitamins? Yes po. Okay.
Product po ni Battlecock. Hello po, Battlecock. Baka naman, gano'n. Actually, meron na, sir. Meron na. Ayun, dagdagan niya. Kaya thank you, Battlecock, sa binigay niyo pong samples. Battlecock daw. Baka pwede mo rin akong bigyan ng sample sa farm ko. Eto, parang parehas lang o mas mas abuhin mas makapal yung abo niya. Dark gray po Dark siya. gray siya. Bali, itong kulay po natin dito is mga lavender, pine. Mm-mm. Ganyan po yung kulay niya. So ma'am, sinasabi mo, depende sa breed, nag-iiba ang presyo. Yes po. Meron po tayong Indodax doon sa harap. Okay. Pure Ayan. Indo naman po yun. Yung iba. Okay. So, guys, no, ang dami. So, natutuwa ako dahil ngayon lang ulit tayo nakakita ng mga pato. Kasi sa farm natin, mga Peking ducks yung nakikita natin. May naririnig din tayong mga gansa dito, oh. Ayan. Ayan, pang ano lang yan, pang dekorasyon lang ng farm. Opo. Pampaingay. Apo, pag alam ba may darating na tao, alam mo nang may tao. kasi May mga nag-iingay- habol. Nag-iingay na naman. Maganda silang pambantay. Yes. Medyo tropa-tropa naman sila ng mga aking mga aso. Yun. Ma'am, so far sa parang less than a year or parang more than a year na pag-aalaga dito sa inyong farm, kumusta naman ang naitulong nito or naibigay na kabuhayan sa inyo? Okay, sir. Mm-mm. Sa ducks po natin, ngayon pa lang po namin nararamdaman yung profit. Kasi Mhm. nga, nag-start kami from mga dumalaga, hindi pa Okay. naman sila nag-lay. Yes. So, medyo matagal pa yung inintay namin na nag-lay sila. Mm-mm. Then, nung nakapag-produce po kami ng sisiw nila, hindi ko naman din ini-expect, sir, Na madami. na ang dami palang may gusto. Kasi yung iba, natutuwa sa kulay. Tapos yung iba, pinagkakamalang itik. Kasi nga, bakit ganun yung kulay? Kasi brown. Yes. Kasi maabuhin. Magkano ba bentahan ng sisiw ng ducks natin ngayon? Mga Muscovy ducks natin? Hindi rin po pare-pareho. Kasi may Range natin, ilan? from, yung day old po natin, binibenta ko po siya ng 100. Okay. Yung week old, Mhm. 150. Mhm. Yung 2 weeks, 200. Every Okay. week po, tumataas po siya ng 50 pesos. Ayun. Yes. At least may ano ka na pala. Meron ka ng strategy or kumbaga design ng pricing, Yes no? po, sir. So far, ma'am, kapag sa isang cycle mo, nakakailang ducklings ka Sa na ngayon, napapalabas? ngayon, sir, nasa 100 to 100 plus. Kaya, Pieces. kaya hindi pa natin, Okay. hindi pa, sir, sa isang tao pa lang, sir, may nagpapareserve na ng 200 pieces. Isang tao pala mag-order sa'yo nun. 200 pieces po. So, paano ko yun buuin? Susuplayan. Yes. Kung sa isang tao ba lang ubos na, paano naman po yung iba na 10 heads lang, 20 heads? And yun nga, yung dahil nga sa tulong po ni Facebook na pagpo-post pa natin, Yes. nakakarating pa po ng Abra, Tugigaraw, Isabela, yung Yes. Ilocos, yung ating mga sisiyo. Okay. So imagine that na mga ka-video, kung nakakapag-produce si Ma'am Beth ng 100 to 200 ducklings sa isang cycle niya, sa isang hatch period, kung ibebenta niya yon ng 100 pesos up to 200, so how much is that? So, kayo na bahala mag-compute, no? Pero ang tanong naman nila, sasabihin naman ng mga viewers natin, sir, puro kayo profit, puro kita. Paano naman ang gastos? Ang problema nila, Ma'am at Sir, ngayon, dami ng orders. Hindi kulang sa bibili. Kayo, Mama, personal lang ha. Naniniwala kayo na mataas pa ang tsansa at pag-asa sa agrikultura sa Pilipinas? Sa nangyayari po ngayon, sir? 50-50. Kasi nga, Bakit? kasi naman po, sir, instead of tulungan yung mga kagaya po namin mga backyard, bahala na. Parang ganun kasi nangyayari. Ikaw na bahala. Ikaw na bahala kung paano mo anahin yung farm boat. Parang gusto Yes ko po. mag-alaga ng Indodax ha. Pag nabarami natin, sir. Oo. Kahit libre na. Grabe, guys.